Yes. Ano po bang ibig sabihin, ASEC Asuncion, ng tax ceiling para po dito sa mga kababayan natin for their information? Ano bang ibig sabihin ng tax ceiling? Okay, ang tax exempt ceiling po, no, ibig sabihin po nito, ito po yung threshold or hanggang saan pwede pong maging tax exempt ang isang benepisyo. So dito po sa ating reform po, no, na in-introduce, pinopose po natin ito. Actually, it's the BIR that proposed it under the direktiba po ng ating Secretary of Finance, si Ralph G. Recto, na maghanap po ng paraan paano po matutulungan ang Hmm. mga sektor, lalo na yung mga nangangailangan, katulad ng ating mga empleyado. Iyan. So, po, tinataas po natin, no, ang mga tax exempt ceiling ng mga benepisyo po na karaniwan na binibigay po ng ating mga employers. So, para lang po maintindihan ng ating mga tagapakinig, lalo na ordinaryong Pilipino, kasi 'di ba meron din tayong ginawang mga hakbang noon na yung mga minimum wage workers tax exempt na, parang ganoon, ano po. Ito hindi hindi ito sabihing i-apply sa mga minimum wage earners, kundi doon sa mga ikang benefits na nakukuha ng manggagawa. Tama po ba 'yon? Okay, whether you are a minimum wage earner or hindi po minimum wage Mm. earner, Mm. nakakatanggap po kayo ng um, ano po, no, sahod na mas mataas po sa minimum wage, Mm. kasama po kayo dito sa benepisyo na to. 'Yun. Bale, pag minimum wage earner po kasi, kailangan po nila na i-maintain na ang threshold po, Mm. no, Mm. na within the minimum wages that are set by our government. Pag sumobra po ito dun sa minimum wage ang kanilang natatanggap, sila po ay nagiging taxable. Mm. Pero dahil po sa provision po ng tax code natin na ang mga de minimis benefits at yung other benefits po, no, ay exempt, hindi po lalagpas doon po sa sinasabi nilang minimum wage din po na ceiling Mm. yung kanilang sahod, at Mm. dahil po diyan tax exempt pa rin po ang kanilang mga Yun. sweldo. So this is applicable to all, ano po, ASEC Asuncion. Yes, kahit po minimum wage, kahit po mas mataas na minimum wage ang inyong natatanggap, kasama po kayo sa benepisyo. Yun. Paano po na-identify ng Department of Finance kung anong benepisyo ang isinailalim sa proposal na ito? Okay. Katulad nga po ng sinasabi ko po kanina, Sir Ray, yung mga benepisyo po na to, ito po yung mga karaniwang binibigay ng ating mga employer, ano? Kasama po dito, of course, yung mga medical leave benefits, medical benefits, unused monetization po ng unused vacation or sick leave benefits, may rice allowance, meron pong, at marami pa pong Mhm. iba. Okay, marami. Katulad po yung in-enumerate po kanina. Oo. Ang dami nga po kasi tinitingnan namin yung matrix, ano po, ASEC Asuncion, both from the private and public. Marami, ano po, marami siya. Yes po. Unused leave, tulad na sabi nyo, medical, ano po, meron pang clothing Right. allowance, ano ho. Allowance yan Ang po. dami. Tanong lang po kasi doon sa nabasa ko, binase itong tax exempt ceiling dahil may kinalaman din sa inflation. What is the correlation between para sa inflation? Okay. So, kino-compute po namin, no, yung pagtaas na to based on inflation rates. Kung ang pera po natin noong time po na set po at itong mga de minimis benefits, yung value po niya, yung halaga po niya ay tumaas na. So dahil po dyan, in-adjust po natin yung rates po na naka-enumerate under the revenue regulations po ng BIR, at eventually po pag nalabas na po natin ang bagong revenue regulations, yun nga po, makakabenepisyo na po ng mas Mm. mataas na benefits, tax Mhm. exempt benefits ang ating mga mamamayan.